Dito ako sa Armed Forces of the Philippines para manawagan sa ating pinuno na si General Browner na ang pagkakahuli kay former President Roa Duterte, tama ba yun na ginagawa ng PNP? Di ba labag yun sa konstitusyon sa ating batas na kung ikaw ay mahuli, dapat bibigyan ka muna ng pribadong abogado na sabi doon sa Miranda Doctrine ay tayo ay manahimik na bibigyan tayo ng karapatan at ng abogado para makapagkuha tayo ng ating legal na mga legal basis para sa ating karapatang pantao. Ngayon, General Browner, tama ba itong ginagawa ng ating PNP na si General Torre? Una-una, mali yung kanyang ginagawa. Hindi po sapat na basihan porke kay General na siya. Hindi yung maganda ang ginagawa niya. Alam mo, General Browner, sana magsalita kami sa ating presidente. Sabi ng ating presidente na ang batas natin dito sa Pilipinas ay mayroon tayong soberanya na dito dapat litisin. Hindi, bakit ipadala natin ang ating presidente sa ibang bansa na mayroon tayong karapatan na ipaglaban ang ating soberanya? Ikaw pa naman, General Browner, sabi mo ipaglaban mo ang ating soberanya. Ngayon ipinagtanggol mo ang ating Philippine Sea. Ngayon ang tanong, payag ka ba na ang ating presidente doon ilitis sa ibang bansa? Hindi ba kamangmangan yon na mayroon tayong soberanya dito sa Pilipinas? Bakit payag kayo na ipadala ang ating presidente sa mga ibang lahi? Hindi ba nakakahiya? Napakatalino po naman General Browner, pinaaral ka ng government, nag-general ka, alang-alang sa mga mamamayang Pilipino, kaya nandyan ka dahil sa mamamayang Pilipino, di ba? Karapat-dapat na tulungan. Hayaan mo ang mga sundalo magsalita, may karapatan sila na ipahayag ang kanilang damdamin. Ikaw rin dapat, ikaw ang mauna dahil ikaw ang leader ng ating Armed Forces of the Philippines. Tama ba yun ang paghuhuli ng mga kapulisan? Dapat mong nag-react ka rin dahil ikaw ang ating Armed Forces of the Philippines. Ako'y nanawagan sa iyo, General Browner, sana magsalita ka rin dahil ikaw ang ama ng ating ng Armed Forces. Pangalawa ka sa presidente ng Pilipinas, former president yan, si Roa Duterte, tapos ginaganon-ganon na lang natin. Di ba malaki ang tulong niya sa atin? Mali ba yun na ang sinabi niya sa Pilipinas na patayin ang mga kriminal at mga adik? Tama naman yung sinabi niya. Wala naman sa sinabi na mali doon. Kasi gusto niya magtahimik ang mamamayang Pilipino na ang ating mga anak, mga new generation, magkaroon sila ng kahit tahimikan ng ating mamamayang Pilipino. Di ba karapat-dapat yun na ipaglaban natin siya? Siya lang ang presidente na lumalaban na matibay. Tapos pinabayaan natin. Anong klaseng General Browner, magsalita ka? Dito naman kay General Lacson, ikaw naman General Lacson, magsalita ka rin dahil ikaw ang chief PNP dati. Ngayon, dahil mayroon tayong tama ba yun paghuli kay President Duterte? Magsalita ka rin kahit sa kabila kang panig, magsalita ka rin para sa aming mga mamayang Pilipino, sa mga mamahirap. Ano ang aming karapatan kung kami ay mahuli ng pulis? Wala na ba kaming karapatan na isang mahirap na basta-basta na lang kukunin kami ng isang pulis na walang due process? Kawawa naman kami ang mga mamayang Pilipino. O, paano yan, General Browner? Dapat ikaw muna magsalita na mali ang ginagawa ng mga PNP. Huwag nating kampihan yung mga
gumagawa ng mali. Hindi ba karapat-dapat na ipaglaban natin ang ating bansa? Saan ka ngayon? Sabi mo, ipaglaban natin ang Philippine Sea. Saan ka ngayon? Bakit pinahuli mo? Kinuha ng mga dayuhan ang ating presidente sa Pilipinas. Paano ka ngayon? Di ba kawawa yung ating presidente? Iba ang maglilitis. Naalala mo ba, sinunog ni Duterte ang flag ng doon? Ng Hong Kong dati? Naalala mo yon? Na ang isang dayuhan na ang ating mga OFW pinagtanggol niya. Sana ikaw ganun ka rin para maging hero ka rin. Magre-retard ka rin balang araw. Magkita-kita din tayo. Ngayon pa lang magsalita ka na sa Armed Forces. Na pilitin ka namin magsalita. Tama ba yung ginuli si former President Duterte na iulihin ng mga dayuhan? Pumayag kayo? Huwag ka makipagsali doon dahil ikaw ang tatay ng Armed Forces of the Philippines. Kaya nandito ako para magsalita, pasalitain kita. Oh. Huwag yung basta-basta na lang tayo. Ikaw din, General Bato. Bakit hindi mo pinayagan mo pinayagan mo rin si President Marcos na dapat pinapuliher at drug test mo noon. Pinaglaban niya ni Morales. Oh, dapat pinatawag mo siya na Mr. President, mag-puliher ka kasi iba-iba na yung sinasabi mo eh. Wala na sa ayos. Ano lang dapat mong gawin? Kayo naman na sa pamahalaan ng hindi ko lang maintindihan. Kami ang mga mamayang Pilipino, napakahirap. Wala kami makukuha na justice kung kami ang mahuli pala ng pulis. Basta na lang kami huliin. Okay ba yun? Kahit walang wara, ipakita na, okay na. Hindi ba mayroon tayo sa saligang batas na mayroong justice? Huwag ganun basta-basta. At para maging hero ka dyan, magre-retard ka rin balang araw, General Browner. Ikaw talagang may kasalanan sa lahat ng ito. Yung mga enlisted na nahimik lang yan. Hindi ka rin mag-general kung hindi ka rin kung wala mga enlisted man, paano yan? Hindi ka rin mag-general. Kaya wag mo pasalitain mo mga sundalo namin. Bakit? Porque kay general ka na, paano yun? Wala kami freedom magsalita. Bigyan mo kami ng freedom. Pasalitain mo ang mga sundalo dyan. Hindi naman natin hinangad na magkagira, pero dahil sa iyong kamangmangan, General Browner, nagtataka lang ako, nagmangmang ka na ngayon. Pinaaral ka ng gobyerno. Pumayag ka na uli ng ating presidente ng Pilipinas. Dapat hindi ka pumayag. Sinabi mo, mali ang ginawa niyo, hold muna yan. Dahil nag-aaral naman, may mga abogado naman tayo sa Philippine Process of the Philippines. Bakit pumayag kayo na dalhin ang ating presidente sa ibang bansa? Hindi ba mali yon? Ito sa mga OFW, suportahan natin ang ating Tatay Digong nandyan sa Netherlands. Ipaglaban natin. Kasi may panahon din yan ang nagkakasala. Baka gagawin din sa kanila. Ngayon pa lang, tayo mga Pilipino, mamayang Pilipino, magkaisa tayo, magtulungan tayo. Hindi yung basta-basta lang, papayag tayo. Porque kay mga, nung before yan nag-general si General Browner, nagdaan yan sa hirap. Ngayon, hindi na magsalita kay porque mayroon siyang star. Mali yun. Magsalita ka naman alang-alang sa amin sa Armed Forces of the Philippines. Kawawa naman ang mga mayang Pilipino, katulad sa amin, mga enlisted man. Hindi kami takot na magsalita. Bakit? Hindi ka man binigyan ka lang ng kapangyarihan dyan, pero ang sweldo sa taong bayan pa rin. Kami ang mamayang Pilipino ang nagbigay ng para makaupo ka dyan. Hindi yung basta-basta lang, kawawa yung mamayang Pilipino. Inaabuso nyo yung batas. Huwag ka ganyan. Tayo, ikaw muna ang magsalita, General Browner. Magsalita ka na mali ang ginagawa na paghuli kay Tatay Digong. Ako ang naglakas loob para magsalita ka. Tama ba yun? Naging huli si Tatay Digong? Sige nga. Oh, gusto mo pasikating ka pa namin? Sige, go ahead. So, tayong mga mamayang Pilipino, magkaisa tayo. Kahit ako lang isang magsalita dito sa Armed Forces, hindi ako natakot.
para ipaglaban ang karapatan ng isang Pilipino ako, bayani ako, kahit ako lang isa magsalita. Bakit? Mabuhay pa rin kami. Mamamatay tayo lahat. Pero ang prinsipyo, hindi ko kaya bayaran ako ng pera dahil lang sa ikaw, hindi ka magsalita, ako magsalita. Mabuhay ang Pilipino!